Freedom of speech o kalayaan sa pagpapahayag, isa sa pinakamahalagang karapatan ng isang mamamayan. Pero sa isang bansang tila hindi handa sa pagtanggap ng katotohanan, maaaring ito rin ang maging mitsya ng kamatayan. Noong 2019, isang estudyante sa Bangladesh ang brutal na pinatay, hindi dahil sa krimen, kundi dahil sa pagbabahagi ng kanyang opinyon. Abrar Fahad, isang masipag at matalinong scholar ng BUET Bangladesh University of Engineering and Technology, nagsalita para sa bayan. Ang resulta, isang trahedyang yumanig sa buong bansa. Nangyari ito noong October 6, 2019. Si Abrar na 21 taong gulang at second-year student sa kursong Electrical and Electronic Engineering ay natagpuang wala ng buhay sa Sherry Bangla Hall sa loob ng BUET campus. Puno ng pasa at sugat at halos hindi na makilala ang kanyang katawan. Ayon sa autopsy, siya ay lubhang pinahirapan. Basag ang mga binti, tuhod at pati talampakan, hindi mawari ang ginawang kalupitan. Habang kumakalat ang balita, sumiklab ang galit ng publiko. Makalipas ang investigasyon, lumabas ang mga pangalan, mga miyembro ng Bangladesh Chhatra League, ang student arm ng namumunong partido noon, 25 kabataang lalaki, mga kapwa estudyante. Hindi makapaniwala ang buong bansa. Ngunit sino nga ba si Abrar Fahad sa likod ng mga headline? Ipinanganak si Abrar noong February 12, 1998 sa tahimik na baryo ng Radhanagar, Kushtia. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho bilang banker sa BRAC Bank, habang kanyang ina ay isang dakilang full-time housewife nag-aaruga sa kanilang magkakapatid. Mula pa pagkabata, kapansin-pansin na si Abrar ay may angking talino. Nagsimula siya sa Kushtia Primary School at nagtapos ng may mataas na marka sa Kushtia Zila School. Kilala bilang isang huwarang estudyante, matalino, masipag at mapagkumbaba. Pagkatapos ng high school, natanggap siya sa mga nangungunang universidad sa bansa gaya ng Dhaka University at Dhaka Medical College. Ang pangarap ng kanyang ina ay sanay maging doktor siya. Pero may sariling pangarap si Abrar. Gusto niyang maging engineer, kaya pinili niyang mag-aral sa BUET. Sa kabila ng hirap ng kanyang pag-aaral, hindi nakalimutan ni Abrar na namnamin ang maliliit na bagay sa buhay. Aktibo siya sa BUET Energy Club, kung saan pinagsama niya ang hilig sa engineering at pakikisalamuha sa iba. Marami ang nagsabing maliwanag ang kanyang aura, palaging nagbibigay ng sigla sa paligid. Hindi siya basta estudyanteng lulong sa libro, mahal niya talaga ang kanyang kurso. Para kay Abrar, ang electrical engineering ay hindi lang basta kurso, isa itong passion. Mahilig siya sa teknolohiya at dahil dito, naging makabuluhan ang bawat araw niya sa BUET. Madalas sabihin ng mga guro at kaibigan na isa siya sa pinakamagagaling, hindi lang dahil sa kanyang angking talino, kundi dahil lagi rin siyang handang tumulong. Tinutulungan niya ang kanyang mga kaklase at palaging nandyan kapag may kailangan ng iba. Pero hindi lang akademya at teknolohiya ang mahalaga para sa kanya. Malalim rin ang malasakit ni Abrar sa bayan. Maalalahanin at mulat si Abrar sa mga isyong panlipunan at pampulitika. Hindi siya natatakot magpahayag ng saloobin, kadalasan ay ibinabahagi niya ito sa kanyang Facebook account. Mula nang magsimula siya sa BUET, tumira si Abrar sa Room 1011 ng Sherry Bangla Hall, isang maliit pero maaliwalas na dorm. Bagamat malayo sa pamilya, hindi siya kailanman lumayo sa puso ng kanyang mga magulang. Madalas siyang umuuwi para bumisita. At 10 araw bago ang trahedya, umuwi pa siya sa kanila, balak sanang manatili hanggang October 20. Pero dahil sa papalapit na exam, nagdesisyon si Abrar na bumalik ng mas maaga sa dorm para makapag-focus sa pag-aaral. Lingid sa kanyang kaalaman, ang pagbabalik na iyon ang magdadala sa kanya sa kapahamakan. Ngunit ano nga ba ang nagtulak sa trahedyang ito? Nagsimula ang lahat sa isang Facebook post. Habang nagre-review para sa exam, nabasa ni Abrar ang balita tungkol sa ilang kasunduang nilagdaan sa pagitan ng Bangladesh at India sa pagbisita ni Prime Minister Sheikh Hasina sa India. Bilang isang mulat na mamamayan, hindi siya sang-ayon sa ilan sa mga kasunduan. Kaya tulad ng maraming estudyante, nag-post siya sa Facebook, maayos at klaro ang kanyang opinyon. Isinalaysay niya kung paano ang Mongla Port na dati ay pinilit buksan
at paganahin agad kahit hindi pa handa para lang tugunan ang taggutom sa bansa ay basta na lang pinagdesisyonang ialok sa India. Sa kabila ng pagtanggi ng India noon na tulungan ang Bangladesh nang humingi ito ng tulong tungkol sa Kolkata Port. Tinukoy rin niya ang mga lumang sigalot gaya ng water sharing conflict sa pagitan ng Karnataka at Tamil Nadu at ang issue ng pag-export ng LPG gas ng Bangladesh sa India kahit ang India mismo ay nililimitahan ang sariling likas na yaman para sa sariling interes. Hindi naman ito viral post na may layuning manggulo. Ibinahagi lang ito ni Abrar sa mga kaibigan bilang bahagi ng normal na diskusyong pampolitika ng mga kabataan. Napansin ito ng Bangladesh Chhatra League o BCL, ang militanteng student wing ng namumunong partidong Awami League. Ang Awami League ang partidong pinamumunuan ng kasalukuyang Prime Minister ng Bangladesh na si Sheikh Hasina na pinakamakapangyarihan sa gobyerno ng Bangladesh. Ang militanteng student wing na Bangladesh Chhatra League o BCL ay kilala at kinatatakutan sa buong campus. Ang BCL ay matagal nang may reputasyon sa pang-aabuso ng kapangyarihan, karahasan at pananakot para sa politikal na interes. Minsan nang ipinagbawal ang BCL at itinuring pa nga itong teroristang organisasyon sa Bangladesh, pero nanatili pa rin ang impluwensya nila sa loob ng campus. Noong October 4, 2019, 2 araw bago ang krimen, naglabas ng utos ang organizing secretary ng Buet Chhatra League na si Mehedi Hasan Robin sa isang group chat, kailangang turuan ng leksyon si Abrar. Hinintay pa nila ang tamang pagkakataon, ang pagbabalik ni Abrar mula sa kanilang bahay na abala at nakatuon sa kanyang exam. Lumabas ang mga nakakakilabot na detalyeng ito sa investigasyon matapos umamin si Ifti Mosharraf Shakal, isa sa mga kasamahan nila. At dumating ang gabi ng October 6, mag-isa si Abrar sa kanyang silid nang sapilitang dalhin siya sa room 2011. Bit-bit pa niya ang kanyang laptop at 2 cellphone, agad itong kinumpiska. Si Robin at ang ilan pa'y sinuri ang mga laman ng kanyang mga gadget, naghahanap ng ebidensya upang baliktarin ang naratibo. Habang sinusuri ang kanyang social media upang hagilapin ang mga pribadong mensahe, nakatayo lamang si Abrar, walang magawa. Hanggang sa dumapo ang unang sampal. Si Robin mismo ang paulit-ulit na nanampal kay Abrar, tinatakot at pinipilit magsalita. Pero para sa kanila, hindi sapat ang pananampal. Lumabas ang isa pang estudyante at bumalik na may dalang cricket stump. Walang alinlangan itong inabot kay Ifti Mosharraf Shakal at sinimulang hambalusin si Abrar ng walang habas. Ang kanyang mukha, kamay, binti, buong katawan, walang pinatawad hanggang sa mabali ang cricket stump. Pero hindi pa rin tumigil ang pag-atake. Sa kabila ng lahat, ang sampal, ang bugbog at kahihiyan, hindi pa rin isinuko ni Abrar kung anumang impormasyon o ebidensyang pilit nilang hinahanap. At dahil dito, lalong nag-alab ang kanilang galit. Dumating pa si Anik Sarkar, ang Information and Research Secretary ng Buet Chhatra League. Isang senior sa mechanical engineering na sa halip na maging gabay sa mga junior, ay isa sa mga naging sangkot sa pananakit. Walang pag-aatubili, bit-bit ni Anik Sarkar ang isa pang cricket stump, tinarget ang kanyang mga tuhod, binti, talampakan at braso. Isa-isang dumapo ang bawat hampas, walang tigil, walang awa. Sumali rin si Meftahul Islam Zion, ang sports secretary sa pananakit. Hinataw ang mga maseselang bahagi ng katawan ni Abrar. Habang nagaganap ang kababalaghan sa loob ng silid, kalma lamang sa pakikipag-usap sa telepono si Mehedi Hasan Robin. Kausap niya si Rasel Mehedi Hasan, ang General Secretary ng Buet Chhatra League, na tila isang karaniwang usapan lang ang ginagawang karahasan. Planado ang lahat ng bawat hakbang. Bandang 10:30 ng gabi, tuluyang bumagsak si Abrar, nawalan ng malay dahil sa matinding pagod at sakit. Hindi na kinaya ng kanyang katawan. Nang makitang wala na siyang malay, pinilit pa siyang gisingin ni Ifti Mosharraf Shakal habang paulit-ulit dumapo ang kanyang mabibigat na kamao. Habang ang isa ring estudyante ay hinataw si Abrar gamit ang skipping rope. Nagising si Abrar, mahina, nanginginig at pinatayo pa muli para lang ulit-ulitin ang pananakit. Nagpatuloy ang kanilang pag-atake, paulit-ulit walang awa,
Pagsapit ng alas 11, bumalik si Anik Sarkar na dumagdag sa pananakit. Pinaghahataw pa rin ang katawan ni Abrar na halos hindi na gumagalaw. Sa huli, iniwan na lang nila si Abrar. Puro pasa, malalalim na sugat, halos hindi na humihinga. Nagduwal ng paulit-ulit si Abrar at muntik pang mabulunan sa sarili niyang suka. Walang tumulong, walang kumilos. Akala'y natapos na ang kanyang paghihirap, ngunit hindi pa pala. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang grupo. Sa pagkakataong ito, hinila siya mula Room 2011 papunta sa Room 2005. Ang layunin, piliting umamin sa mga bagay na pinaniniwalaan nilang kanyang itinatago. Si Amit Saha, isa pang leader, ay nagmungkahing tuloy-tuloy lang hanggang sa bumigay siya at nagsimula na naman ang walang habas na pananakit. Pero may nagbago, biglang lumala ang kalagayan ni Abrar. Napansin ito ni Amit at sakabay iminungkahing ilipat siya palabas ng dorm para makaiwas sa hinala. Bago kumilos, sinuri muna nila kung humihinga pa si Abrar at kung may pulso pa ito. Pinilit ni Mehedi at Anik na kumbinsihin ang kanilang sarili na mukha pa namang buhay si Abrar, kaya muli siyang iniwan. Hindi nagtagal, muling nagsuka si Abrar, hirap na sa paghinga at lalo nang nanghihina ang katawan. Sa takot, iminungkahi ni Mehedi na ibigay na lang si Abrar sa pulis para makaiwas sa pananagutan. Ilang estudyante ang nagbaba kay Abrar sa ground floor. Samantala, sa loob ng buwet, habang tahimik ang paligid, unti-unting namuo ang kaba sa dibdib ng mga sangkot. Itinalaga si Muntasir Aljemi na bantayan ang lagay ni Abrar. Nang mapansin niyang malubha ang lagay ni Abrar, agad niyang tinawagan si Ifti para humingi ng tulong. Pero sa halip na tawagan ang ambulansya, iminungkahi ni Ifti na hilutin ang katawan ni Abrar na para bang kaya nitong burahin ang matinding pagpapahirap na dinanas niya. Ilang sandali pa, dumating na rin ang iba at sa wakas ay tumawag ng ambulansya. Ang isang estudyante ay sinubukang tumawag ng doktor mula sa medical center ng Buet. Ngunit huli na ang lahat. Unti-unting bumigay ang katawan ni Abrar. Humina ang kanyang paghinga. Nagbago ang tibok ng pulso hanggang sa tuluyang huminto. Pagsapit ng alas 3 ng madaling araw, dumating ang mga pulis. Sa ground floor ng Sherry Bangla Hall, nakahandusay ang wala ng buhay na katawan ni Abrar. Ang duty medical officer na si Dr. Muhammad Masyuk Galahi ang nagkumpirmang wala na si Abrar. Pero nang sinuri ng mga investigador ang kanyang katawan, agad nilang nalamang hindi ito basta aksidente. Hindi nag-aksaya ng oras ang mga investigador. Agad nilang sinigurong makuha ang CCTV footage ng dormitoryo at dito ay natuklasan ang nakakakilabot na insidente. Sa isa sa mga kuha, kitang-kita kung paano hinihila si Abrar sa kamay at paa, parang gamit na walang halaga habang nilalampasan ng pasilyo. Pero ang pinaka nakagugulat na eksena, alas 3 ng madaling araw. Sa footage, naroon si Professor Mizanur Rahman, ang direktor ng Buet Student Welfare Council. Kalmado niyang kausap ang ilang suspect nakatayo sa tabi ng bangkay ni Abrar, pagkatapos ay lumakad palayo na parang walang nangyari. Kinabukasan, tinanong siya ng mga otoridad at ang kanyang sagot, iginiit ni Professor Mizanur Rahman na wala siyang kinalaman at umaga na raw niya nalaman ang insidente, ngunit salungat ito sa nadiskobre sa CCTV. Kasunod nito, dumating ang pinakamasakit na bahagi, ang ipaalam ang balita sa pamilya ng biktima. Dahil nawawala ang kanyang cellphone at laptop, hindi agad nahanap ng mga investigador ang pamilya niya. Naghanap sila ng maaaring makatulong hanggang sa matagpuan nila si Diganta, isang estudyante na dati umanong tutor ng nakababatang kapatid ni Abrar. Sa pamamagitan ni Diganta, nakontak nila si Abrar Faiyaz, ang nakababatang kapatid ng biktima. Sumagot siya sa tawag at sa isang iglap, bumagsak sa pamilyang Fahad ang masaklap na katotohanan, wala na si Abrar. Kasabay ng pagkalat ng balita sa buong Buet campus ay ang bulong-bulungan ng lumaganap sa Sherry Bangla Hall. Mabilis na ikinonekta ng mga estudyante ang pangyayari sa Chhatra League. Nag-uusap ang mga tao, mahina, hindi hayagan. Takot ang nangingibabaw.
Marami ang may alam pero kapag tinanong, kadalasay nananahimik, natatakot sa maaaring gawin ng Chhatra League. Ilang matapang na estudyante mula sa ika-17 batch ang hindi na napigilang magsalita. Maingat na bumuo ng mensahe ang ilang estudyante at ipinaskil ito sa lahat ng Buwet-related Facebook pages at groups, pati na sa Alumni Association. Mabilis kumalat ang balita sa labas ng campus, sa labas ng Dhaka at maging sa labas ng Bangladesh. At sa gitna ng pag-usbong ng mga detalye, may isang tanong na lalong gumulo sa isip ng publiko. Bakit matapos ang ginawang krimen, ang mismong Chhatra League pa ang tumawag sa pulis? Alam nilang malubha na o patay na si Abrar. Bakit nila isusumbong ang sarili nilang ginawa? Habang lumalalim ang investigasyon, lumabas ang nakakakilabot na sagot. Hindi biktima ang balak nilang iharap sa pulis, kundi isang suspect. Planado pala nilang ipahamak si Abrar. Natuklasan ng mga investigador na habang humihinga pa si Abrar, balak siyang palabasing isang shibir activist, isang mapanirang bansag para sa mga miyembro ng student wing ng Jamaat-e-Islami, isang ipinagbabawal na grupong pampolitika. Isa sa mga leader ng Chhatra League ang tumawag sa pulis at nagsabing, "May nahuli kaming aktivista na kailangan niyong dakpin." Kaya agad nagpadala ng patrol ang pulisya papuntang Buwet. Pero pagdating sa Sherry Bangla Hall, hinarang sila at hindi pinapasok. At dito nagsimula ang panibagong bugso ng mga tanong. Politika lang ba ang dahilan ng pagpaslang na ito? Ano ba ang laman ng Facebook post ni Abrar na nauwi sa madilim na karahasan? Hinanap ng kanyang mga kaibigan at kaklase ang kasagutan. Sila na mismo ang nagsimulang mag-imbestiga. Sinuri nila ang mga usapan, pinagsama ang mga timeline, at binusisi ang lahat ng ebidensyang makakahlap. Sa huli, natuklasan nila ang ugat ng lahat. Ang huling Facebook post ni Abrar, ang kanyang matapang na opinyon sa kasunduan sa pagitan ng gobyerno ng Bangladesh at India, hindi ito nagustuhan ng Chhatra League. Sa dulo ng post, isinama pa niya ang isang simple pero matalinhagang tula. Sinasabi ko, ialay mo ang buong buhay at isipan mo para sa iba. Mayroon bang kaligayahang kasing lalim na kaya mong makalimot sa sarili mo? Para sa mga nayurakan dahil sa naturang pahayag, sapat na iyon para wakasan ang kanyang buhay. Nang mabunyag ang motibo, hindi na nanahimik ang bansa. Nagbunyi ang galit sa lansangan, mga estudyante, guro, aktivista, mga kilalang personalidad at karaniwang mamamayan nagtipon-tipon sa daan, nagpost sa social media at sabay-sabay na humihingi ng katarungan para kay Abrar. Sumiklab ang mga protesta sa buong bansa. Sa Dhaka, daan-daang katao ang nagtipon sa paanan ng Anti-Terrorism Raju Memorial Sculpture. Sa Jahangirnagar University, nagbuo ng human chain ang mga estudyante at guro na nanawagan ng death penalty para sa mga pumaslang kay Abrar. Sa hometown ni Abrar sa Kushtia, hinarangan ng mga estudyante ang pangunahing kalsada, kasamang nananawagan ng hustisya ang kanilang mga propesor. Kasunod nito, naglabas din ng pahayag ang mga embahada at ilang grupo sa labas ng bansa. Ang Amnesty International ay mariing kinondena ang insidente, tinawag itong isang karumal-dumal na krimen na kailangang ng agarang investigasyon. Marami ang nagsabing, ito'y hindi lang basta pagpatay, ito'y pag-atake sa freedom of speech. Dahil sa matinding pressure mula sa publiko, napilitang kumilos ang Buwet. Nag-anunsyo ang administrasyon ng malawakang pagbabago. Ipinagbawal ang lahat ng aktibidad ng mga partidong pampolitika sa campus, kahit na, ayon sa marami, matagal na itong ipinagbabawal bago pa man ang trahedya. 19 na estudyante ang pinatalsik at ang mga sangkot mismo ay permanente nang tinanggal. Nangakong sagutin ang gastos sa kaso ni Abrar, tulungan ang kanyang pamilya at magtatag ng mas ligtas na kapaligiran para sa mga estudyante, kabilang ang mas mahigpit na surveillance, whistleblower platforms at mga reforma sa loob ng campus. Pero para sa sambayanan, hindi sapat ang mga pangako. Hindi lang sila humihingi ng pagbabago,
Gusto nila ng katarungan. Pagsapit ng December 8, 2021. Sa wakas, ibinaba ng tribunal ang hatol. 20 lalaki ang sinentensyahan ng parusang kamatayan. 5 naman ang hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Hindi lang ito basta paglilitis, ito'y isang mensahe. Tinawag ng korte ang krimen na isang planado at brutal na pagpatay. Ang hatol ay batay sa malalakas na ebidensya, mga forensic report, salaysay ng mga saksi, CCTV footage, at higit sa lahat, ang katawan ni Abrar. Kabilang sa mga hinatulan ng bitay ang mga pangunahing miyembro ng Buet Chhatra League ay sina Mehdi Hasan Robin, Anik Sarkar, Ifat Mosharraf Shakal at iba pa. Ang mga sinentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong ay napatunayang sangkot, ngunit hindi direktang gumawa ng pananakit. Ngunit kahit may hatol na, hindi lahat ay nakakulong. Ang ilan, gaya ni Muntasir Alzemi, ay nakapagtago at nananatiling pugante. Sa kasalukuyan, nananatiling nakabinbin sa Korte Suprema ang kaso. May mga apelang isinasaalang-alang pa rin. Hindi pa tapos ang laban. Sinubukan pang bumalik ng ilang miyembro ng Chhatra League sa Buet Campus na para bang walang nangyari. Palihim nilang tinangkang buhayin muli ang student politics. Ang naging tugon? Matinding galit. Muling nagprotesta ang mga estudyante. May ilan pang nagsabing ito'y walang kahihiyan. Dahil dito, muling naglabas ng pahayag ang pamunuan ng Buet na ipagbawal ang lahat ng aktibidad na may kaugnayan sa politika. Ang kasong ito, ang kaso ni Abrar Fahad, ay nyanig ang buong Bangladesh. Hindi lamang dahil sa kalupitan ng nangyari, kundi dahil pinilit nitong harapin ng bansa ang masiselang tanong tungkol sa kalayaan sa pagpapahayag, kapangyarihang politikal at hustisya sa mga paaralan. Hanggang ngayon, bahagi pa rin ng diskusyon ang kwento ni Abrar tungkol sa karapatan ng mga estudyante, sa pag-abuso ng kapangyarihan at sa kinabukasan ng mga universidad sa Bangladesh.